1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa ating lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello beautiful people. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At saka sa mga makasolid na makamamasam dyan na talagang sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys. Siyempre marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, syempre ang ating Reyna from Supranational ay nagbalik na galing Poland at ayun nga, matagumpay nga ang laban ni Tara Valencia sa Supranational. Kaya naman suot-suot niya na ang corona at sash bilang third runner-up dito sa Miss Supranational. So ang chika ko dyan ay congratulations syempre and welcome back. Mabuhay Philippines, di ba? So nakakatuwa kasi syempre umalis si Tara Valencia na punong-puno ng pag-asa and then bumalik si Tara Valencia na talagang matagumpay. So ginawa niya yung lahat ng makakaya niya. Kumbaga job well done para kay Tara Valencia sa kanyang laging laban dito sa Miss Supranational. At masaya ako. So si Kenneth hindi pa dumadating kasi syempre naunang umalis si Tara. Natural, babalik si Tara na alam mo yon na mauuna and then baka bukas si Kenneth naman yung dumating. Siyempre magkaiba sila ng flight, hindi naman niya sila sabay kumbaga. And then, ayun, so happy ako sa resulta ng Miss Supranational at Mr. Supranational na si Kenneth Kabungkal at saka si Tara Valencia. Job well done sa kanila, di ba? So yun, congratulations Philippines, di ba? Kasi di ba, naka third runner-up at fourth runner-up pa ba, hindi biro yan. Malaking achievement yan para sa atin at sa mga kandidata natin na talagang todo-todo ang naging preparasyon nila. And then, ayun, so para naman sa sumunod natin, chika, ayan nga, naganap na ang press con at session ceremony ng mga kandidata dito sa Miss Grand Philippines kung saan naman 30 candidates ang naging officially candidates ngayong taon na to at kasama nga dyan ang veterana at talaga namang masasabi ko bongga na si Emma Tiglao, di ba? And then, ayun, so nakita din natin, nandiyan pa rin syempre yung mga malalaking kandidata katulad ni Michelle Arceo, Anita Rose, and then nandiyan din si Aklan, di ba? Si Beatrice ba yan? Oo, saka si Sharon Tampon. At syempre, natutuwa ako dahil lalong bumubongga ang kandidata ngayon ng Miss Grand Philippines. And looking forward tayo kung ano ba ang ipapakita pa nila sa mga susunod pa nilang eksena. And tignan natin kung sino ang makakapag-uwi sa kanila ng corona ngayon taon na to. Diba? So mabuhay Philippines. So, diba? So bongga yan. And then of course, para sa sumunod natin chika, eto nga, sabing ganon, ano daw ba ang masasabi ko sa pagpasok ni Emma Tiglao dito sa Miss Grand Philippines? Siyempre, ang masasabi ko dyan ay bongga. Siyempre, nagulat tayo, di ba? Nagulat tayo kunwari, hindi natin alam. Nagulat tayo dahil may plano pala siyang sumali dito sa Miss Grand Philippines. Hindi natin inaasahan. Kasi, di ba, wala naman tayo naririnig sa kanya.
Ang ano din naman natin na noon ay sumali siya sa supranational, gusto natin siya sumali sa supranational, and then Miss Universe Philippines. Ayun, nagtataka lang ako bakit hindi siya sumali doon noon. Pero since na nandirito na siya, syempre, ang naging problema lang naman, parang naging unfair lang doon sa mga candidates na nauna na nag-e-effort mula sa simula, yung alam mo yon dumating ng maaga, nag-decide sila ng maaga, nasasali, para kasi ang dating dito sa akin, sa Emma Tiglaw, parang ano mo yung pag-run entrance, ganon, para dumating siya na parang, well, ako ang mananalo dito, kaya okay lang, gulatin ko kayong lahat. Kumbaga, naging sigurista siya kung darating ba si Michelle D o hindi. Kasi parang feeling ko yun yung inabangan. Kaya na-confirm niya siguro na hindi darating si Michelle D, so yun, saka siya pumasok. But sana next time sa mga candidates, malaki man kayo o maliit, sana nandoon kayo na wag niyong gawin na parang gulatan ang labanan. Kasi parang ang feeling ko, mali yung ganyang atake na parang nagiging unfair kasi doon sa mga candidates na lumalahok na ginagawa nila yung mga makakaya nila, di ba? Lalo na yung mga hindi kilalang mga kandidato, mga baguhan pa lang. So, parang doon nakakasad lang. Pero sa kabilang banda, masaya kasi syempre, ayan, nagkaroon ng pag-asa yung mga dugo ng mga bakla na nabuhayan na sila ng loob na parang, yay! Ayan na! So, malapit na kami sa back-to-back. Yung mga ganon. Kasi syempre, wala naman tayong iba ding hangad, kundi makuha talaga yung mga dapat natin makuha. Pero ingat-ingat din tayo sa mga ganitong sistema. Baka mamaya ang ending niyan pag hindi nanalo yan, Diyos ko, garahin na naman natin si Mr. Nawat, di ba? So yun, so don't expect too much. Kumbaga, i-manage natin yung expectation natin, i-manasahan. Kasi baka mamaya hindi na nga natin makuha yung back-to-back. Basta laban lang. Kung sino ang mananalo dyan, magiging happy ako and support tayo ng bonggang-bongga. Emma Tiglaw, of course. Emma Tiglaw is Emma Tiglaw. But nandoon ako sa part na syempre looking forward pa rin ako kung ano ang eksena. And then, lalo na pagdating sa Miss Grand International, kung sakaling siya ang mananalo, edi exciting to kasi syempre, Emma Tiglaw to, di ba? So, good luck. So, yun, laban lang, Philippines, at magtiwala lang tayo sa magiging proseso. And then, ayan na, nasimulan na ni Emma Tiglaw ang pagsali sa Miss Grand at baka magsunod-sunod na yung mga taga-bini-bini, di ba? Lalo na ngayon na nagdagdag na ng edad. Mas madali nila makukuha yung Miss Grand. So, good luck sa Philippines and good luck kay Emma Tiglaw. And then, eto nga, sabing gano'n na mga Indonesia, Bukit, nasa from Putri, sabing gano'n, Kapi Tata. Hoy, kinabi daw si Tata ni Emma Tiglaw. Parang pili ko hindi naman. Ang layo-layo naman. Maganda naman si Emma Tiglaw kaysa kay Tata, di ba? So yun, nakakaloka yung kinapi si Tata. Windang naman ako doon. Kinapi ba talaga? So parang pili ko hindi naman. So yun, so good luck kay Emma Tiglaw and then let's see kung ano ang makukuha niyang corona dyan. So siya ba ang tatanghaling bagong Miss Grand Philippines? Abangan natin yan sa August 12. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Michelle D. hindi kasali sa Miss Grand Philippines. Sino ba naman kasi nagsabi na sasali siya? Anyway, so sabing ganon, time and destiny did not align for me today. But I believe one day it will. So, ito na nga kaya yung inaasahan ng lahat na darating si Michelle D sa Miss Grand in the future. So, yun, abangan natin yan. Kasi, syempre hindi natin alam, mali mo pala, may pinaplano pala talagang sumali. Ang alam ko, yes, may naririnig ako na gusto nga sumali ni Michelle D sana. Pero, ang alam ko, parang ang gusto niyang mangyari ay i-appoint na lang siya kung sasali siya ng Miss Grand. Kasi, syempre, wala na nga naman lalaban sa isang Michelle D, di ba? Wala nga naman lalaban sa isang Michelle D kung sakaling magsasali siya dito. And then, siguro ayaw niya rin maging unfair sa ibang candidates. And then, parang feeling ko, kasi syempre, gagastos pa nga yung iba. Kaya parang gusto niya, kung sasali siguro siya, baka appointed na lang.
Oo nga naman, ako makes sense yun eh. Kasi kung ang maglalaban-laban din naman ay mga hindi kilalang candidates, tapos nandito si Michelle D, eh di para na lang tayo dito naglokohan na ano. Parang sa nangyayari ngayon, ganun din yung na-feel ko na parang, malakas naman si Emma Tiglaw eh. Bakit hindi nyo na lang in-appoint, di ba? So yun eh. Kaya parang nakakaloka kasi parang yung iba gumagastos pa. Ayun, sobrang laki nung nagagastos nung iba guys. Kung alam lang ninyo, ang laki nung nagagastos ng mga candidates na to. And then sana, hindi na lang kayo nagpapageant kung alam naman pala ninyo, nasasali naman pala sa Emma Tiglaw. Ibinigay nyo na lang yung corona kay Emma Tiglaw at siya na yung ipinalaban natin sa Miss Grand. So, pinapasali ninyo para saan? Para magmukhang fair? Hindi naman siya fair eh. Hindi siya patas para magmukhang patas. Hindi siya patas dahil kung patas ang gusto ninyo, alam nyong malakas yan at veterana yan, di sana ibinigay nyo na yung corona sa kanya. Ayun yung patas. Di ba? Para hindi na nag-effort, hindi na gumastos, hindi na napapagod, hindi na nag-leave sa mga trabaho, yung mga girls na sumasali dito. Kasi doon ako medyo nalulungkot. Kasi parang ang dating sa akin, parang hindi patas yung labanan. Tapos ayan yung ipapanalo ninyo. Alam nyo naman na kapanapanalo na yan. Di ba? So, bakit pa natin pahihirapan mag-compete yung iba? Di ibigay nyo na yung corona and then palabanin natin, i-prepare na natin siya for the Miss Grand International. Yung gagastusin nila dyan, doon na lang nila i-host sa susunod na laban, kumbaga, 'di ba? So 'yon. So para kasi nagiging unfair yung ganung sistema. Kaya naiintindihan ko si Michelle D na tama din naman yung desisyon talaga ni Michelle D. Kung sasali siya, appoint nyo na lang. Kesa naman sa palalabanin nyo pa yung mga walang kalaban-laban na alam na nga ninyo na So appointed na lang. Ganon. Hindi yung sasabihin ninyo na hindi para patas yung laban, walang patas na nagaganap dahil sa mga sistemang ganito. So, yun lang yung akin. I'm not disagree dahil nandyan si Emma Tiglaw. I'm happy na nandyan si Emma Tiglaw. Pero kasi para maging fair naman doon sa mga candidates na hindi rin naman tinitignan ng mga tao. Di ba? So, kahit sabihin mo pa kasi parang publicity nila, hindi naman sila tinitignan ng mga tao, hindi na nga pinaniniwalaan ng mga tao na mananalo sila. So, ano pang patas doon? Walang patas, di ba? Kung puro ang nakikita lang pala ng lahat ay isang kandidata na ito ang mananalo, ito ang mananalo. Di sana, ibinigay na lang sa kanya. So, ganon! And then si Michelle D, maybe in the future, gusto niya sumali ng Miss Grand, hindi natin alam. Kung willing nga ba talaga si Michelle D na bumaba sa kanyang trono para lumaban dito sa Miss Grand International or sa Miss Grand Philippines. Di ba? In the future siguro, abangan natin yan. Yan. And then, para sa sumunod na chika, so, sabing ganon ni Miss Cosmo. So, how about Miss Cosmo? Can it be considered a major pageant? Hindi. Hindi pa siya makonsider kasi katulad nga na sinabi ko, first year pa lang siya. So, parang kailangan i-prove siguro ng Cosmo yung kanyang pageant na tumagal, na maging consistent, yung consistency kasi importante yan eh. So siguro ayun, kailangan niya muna makonsistent yung kanyang pageant and then makita yung credibility ng pageant niya, ng mga tao, and then, ayun, ipagpatuloy lang niya hanggang sa yung tao na mismo ang magsabi sa kanya na ikaw ay major. Di ba? So, for now, hindi naman natin sinasabi ng minor pageant siya. Ang sinasabi natin dito na parang masyadong maaga para ihilera mo doon sa Miss Universe, sa Miss World, sa Miss Grand, sa Miss International, sa Miss Earth, para hihilera mo siya dyan. Siguro, take a time, di ba? So, kailangan niya ng proseso. Kailangan na maipakita niya yung proseso. Huwag masyadong ambisyosa naman. Na parang
kabago-bago mo pa lang, gusto mo, title ka na agad. Yung mga tipong gano'n. So, dapat take it easy. Hayaan mo na mahalin ka ng tao. Hayaan mo na talagang yung tao na ang magsasabi sa'yo na yung pageant mo, my God, pinaniniwalaan namin dahil grabe yung credibility ng pageant na to hanggang sa makita nila yung value mo. Ayun. Kasi kapag may value ka na, doon na magsasabi yung mga tao mismo na dapat may major pageant to. So, yun lang ha. So, yun. So, syempre, looking forward tayo kung ano nga ba ang ipapakita ng Miss Cosmo, lalo na ngayong taon na to, di ba? But, for now, parang feeling ko in my side, hindi na muna. Take it easy at hintayin natin yung tamang panahon na para matawag talaga siya na major pageant. Ganon. Hindi yung now na. Charot. So, yun. So, nakakaloka kasi yung now na. O, di ba? Parang grabe ha. And then, para sa sumunod na chika, pambato natin sa Miss Charm. Tingin mo, Mama Sam, malayo kaya ang mararating niya? Of course. Parang feeling ko, katulad din nila Tara Valencia, nila Alexi Brooks na naghintay ng matagal sa pageant or sa lalabanan nilang pageant, and then pagdating, ready na. O, di ba? So, andiyan na sila at parang feeling ko, bongga. Oo, ang paghihintay ni Cyril Payumo. Kasi parang feeling ko, ito kasi si Cyril ay well prepared. And then, mas madali sa kanya makukuha yung Miss Charm kasi very charming naman ang beauty niya. Talagang nandoon talaga na parang mapapawaw ka sa ganda na meron siya. And then, plus performance level din talaga. So, wag niya lang sayangin yung mga panahon na paghihintay niya. Ayan, di ba, napapansin na medyo tumataba siya. So, dapat i-ready niya na yung sarili niya para anytime na magpa-pageant ang Miss Charm, handang-handa na siya. So, kailangan niya i-prepare yung sarili niya sa competition katulad ng ginawa nila Tara Valencia at Alexi Brooks na nagtagumpay sa laban ng ano. Pero kung wala kang gagawin, tapos pinahaba yung panahon na paghihintay mo, sa panahon na paghihintay mo, pinabayaan mo yung sarili mo at hindi ka nagtitraining, hindi ka nag-aantay, hindi ka mananalo. So, kailangan paghandaan mo yan para manalo ka ng bonggang-bongga at mas madali mong masungkit yung corona. The more na nagpapaganda ka, the more na mas bongga yan. Diba? So, yan. Ngayon pa lang, laban lang. So, yan. And then, of course, so, tingnan natin kung ano nga ba ang magiging eksena ni Cyril Payumo sa laban niya sa Miss Charm ngayong taon na to. Ako, syempre, excited ako. Parang feeling ko title to. Diba? So, tingnan natin. So, magdali lang naman yan Pagdating ng December, ayun, cancel na naman sila. Sa susunod na taon na lang daw ulit. Charot! So, yan. Anyway, good luck, syempre, sa magiging laban ni Cyril, and then looking forward tayo na sana magpa-pageant ang Miss Charm ng maaga. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa ating mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.